Kumusta? Um, Naisip mo na ba minsan pag naglalakad ka sa inyong kalye, parang may kulang? O parang may, di ba, may di nakikitang pader sa pagitan mo at ng puso ng komunidad mo? Base sa mga material na pinag-uusapan natin, tatalakayin natin yung isang ideya na baka, alam mo yun, baka susi dyan. Yung paglipad daw mula sa puro programa lang, papunta sa simpleng pagiging present. Titingnan natin tong konsepto ng prayer walking. Hindi ito yung exercise kundi parang paraan ng pagkilala sa lugar nyo gamit yung ibang lente. So ang mission natin ngayon ay himayin natin kung ano ba to, saan nanggaling, at ano yung posibleng epekto nito based dito sa mga sources na meron tayo. Sige, simulan na natin. Okay, so ano nga ba talaga itong prayer walking na to na binabanggit? Kasi sabi doon, hindi raw ito yung typical outreach na may checklist ka lang. Mas parang paghahanda daw ng puso para makita mo kung ano na ba yung nangyayari talaga sa paligid mo. Ang pinaka-highlight talaga dito, parang yung sinasabi mong pagiging present. Yung simpleng nandoon ka lang, nakikiramdam ka, at yung malaking shift daw, di ba, ay yung paglipat ng tanong mula sa, okay, ano gagawin ko dito, papunta sa mas malalim na, ano na kaya yung ginagawa ng Diyos dito, tapos payo ko makikisali. Parang ganun. Oo, tama. At napapanahon daw to ayon sa mga nabasa natin. Kasi isipin mo, ang bilis ng pagbabago ngayon. Lumalaki yung mga siyudad, minsan humihina yung ugnayan ng mga tao, tapos nandyan pa yung teknolohiya. Madali daw talagang maiwanan kung malanatili lang tayo sa, alam mo na, sa dating sistema na nakasentro lang sa building o sa event. Yung panganib baka maging irrelevant na. Sinasabi nga sa mga material, kailangan daw nating matutunang basahin yung spiritual terrain ng isang lugar. Hindi lang yung nakikita ng mata. Interesting. At meron ding binabanggit na mga ugat daw to sa Biblia mismo, di ba? Naalala ko yung example ni Nehemia. Yung naglalakad siya sa gabi, tinitignan niya yung sirang pader ng Jerusalem habang nananalangin. Hindi lang siya nagdrawing ng plano sa opisina. O kaya si Jesus, yung pagpunta niya mismo sa Samaria para kausapin yung babae sa balon. Yung effort na pumunta, yun yung parang mahalaga. Tama ka dyan. At yung theological na connection na binibigyan diin, malalim talaga. Yung mismong pagkakatawang tao ni Jesus, yung incarnation, yun daw yung ultimate model. Kumbaga, Diyos na nagkatawang tao, God with skin on, ika nga. Hindi lang siya nagdasal mula sa langit, siya mismo yung lumapit, nakiisa, nakihalubilo. Kaya yung konsepto ng intercession o pamamagitan, nagiging parang intermotion, pagkilos papalapit, hindi papalayo. May pagbabago mula sa pagdadarasal para lang sa komunidad tungo sa pagdadarasal kasama na sila. Ito yung sinasabi sa sources na pagbabago mula sa pagiging spectator lang tungo sa pagiging isang tagakita, isang seer, yung nakakakita ng mas malalim. Okay, gets ko. Pero paano ba to ginagawa? Yung sa praktikal na paraan, based sa mga nabasa natin. Kasi baka isipin ng iba ang hirap niyan. Sabi doon, hindi naman daw komplikado. Isang mahalagang step yung paghahanda. Alamin mo yung kwento ng lugar, yung kasaysayan, mga issue, pati yung mga pangarap. Pati yung sarili mong puso, ihanda mo rin. Tapos, sa mismong paglalakad, ang emphasis daw ay sa mabagal na pagmamasid. Makinig ka. Ano yung mga daing o hinaing na naririnig mo, kahit yung mga hindi sinasabi? Saan may mga sign ng pag-asa? At imbes na ikaw yung maraming sinasabi, mas maraming pakikinig daw. Tapos kung may pagkakataon, mag-alok ng simpleng tulong. Yun lang muna. At ang pinaka-core niya na paulit-ulit sa mga sources ay yung pagtingin gamit ang mata ng Diyos. Hindi ito yung ordinary observation lang. May term pa nga dun spiritual cartography. Parang pagmamapa, pero hindi lang ng mga problema o strongholds, kundi pati yung mga bukal ng pag-asa na madalas hindi natin napapansin. Ito yung pagtingin kasama ang Diyos at pagtatanong ng malalim na bakit? Bakit ganito dito? Para maintindihan mo yung yung root cause, yung mas malalim na kwento ng lugar nyo.
At may mga kwento pa nga ng resulta, di ba? May nabanggit doon sa isang dating industrial city sa US. Yung mga prayer walks doon parang nag-coincide o kasabay na lumitaw yung mga pop-up community markets tsaka art spaces sa mga dating abandonadong lugar. O yung sa LA, di ba? Yung tulay-tulay daw na presence at pakikinig ng mga prayer walkers sa mga high-crime areas parang nakakontribute daw sa pagbaba ng tension sa pagitan ng mga gang. Mga ganong kwento. Parang maliliit na bagay pero may ripple effect. Oo, eksakto. At yung mas malawak na implikasyon nito, based sa mga pinadala mo, ay yung pag-shift ng mindset ng simbahan o ng mga grupo mula sa pagiging institutional yung focus sa programa, sa building, sa pag-attract ng tao papasok, patungo sa pagiging incarnational. Yun yung lumalabas ka, pumupunta ka sa tao, namumuhay ka kasama nila, pinapahalaga mo yung proximity, yung pagiging malapit. Sabi doon, nagbubunga daw ito ng mas malalim na empathy, mas matibay na tiwala at mas effective na pagpapatotoo o witness. Kaya ang tanong na iniiwan nito para sa iyo, para sa ating lahat ay paano kaya mababago yung pag-iisip at pagkilos natin mula sa paggawa ng bagay para sa komunidad tungo sa pagiging tunay na kasama ng komunidad natin? So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Itong prayer walking, base sa mga pinag-uusapan natin, mukhang hindi lang siya isang activity Para siyang paraan ng pamumuhay na may presensya, isang pagsasanay sa pagtingin gamit ang ibang mata, mata ng Diyos marahil, at pakikiisa sa kung ano na ang kanyang ginagawa sa paligid mo. Baka ito yung bagong paraan para makakonekta ka sa kapitbahay mo, sa barangay nyo, sa mga lugar na araw-araw mong nadadaanan, pero alam mo yun, parang hindi mo na talaga nakikita. Oo nga. At bilang panghuling pagmumuni-muni siguro, kung yung bawat takbo mo pala sa iyong komunidad ay pwedeng maging isang panalangin na may kasamang pakikinig at presensya, anong mga bagong landas kaya ang handamang lakarin simula, sabihin na nating bukas? Ano kaya yung mga posibleng matuklasan mo kapag sinubukan mong maglakad at tumingin sa ganitong paraan?